Hello guys, hello everyone. So, ito guys, di ba nai-issue na talaga, it's very dealing about sa mga pangyayari sa buhay natin. So ngayon guys, ang lagi ko pong mapapayo po sa inyo bilang isang tao, di ba? Siyempre tao tayo. So ang mapapayo ko lang po sa inyo guys is, kapag po may ginawang masama sa'yo ang isang tao, i-deal mo na lang po siya ng deadma, di ba? Wag mo na po siyang gantihan ng masama. Sabi nga nila, 'di ba? Pag nagawa yung tao sa ng masama, tas gagawa ka ng masama, magiging worse po siya ang kalalabasan po 'yon. No matter po ikaw po yung sinasabi nila, inape, 'di ba? So parang saglit, ako naman ang inape, 'di ba? Wala ba akong karapatang gumawa nun? Syempre po may karapatan po tayo lahat gumawa ng mga bagay na yung capability, whatever, correct me if I'm wrong, na gawin, di ba? So, kung kaya mo po sa sarili mo na wag gumawa ng masama, wag niyo na pong gawin. Kasi alam mo naman po na hindi na po yun maganda. At alam rin po natin, nasaktan tayo, we broke heart, na insulto or inapakan ng pagkatao natin, then wag po natin gawin yun sa iba. Wag po tayo mang-apak ng kapwa natin. Kasi syempre po, hindi ibig po sabihin na nasaktan po tayo, karapatan rin po nating manakit sa kapwa natin or manakit po sa taong nanakit din po sa atin. So, kung sinaktan ka po ng tao, just accept the truth. Kung iniwan ka na niya or hiniwalayan ka niya ng dahil sa iba, just accept the truth. Kasi alam niyo kung bakit. God has a way to leave or to let go someone else or saglit, ulitin ko. Siyempre po, alam ni God na yung taong yon sa buhay mo na naka-stay sa'yo ay kailangan ng umalis para po ikaw din sa sarili mo to improve yourself, to have a better person, better who you are, and better for everything. Kaya siya tinanggal ni Lord sa'yo kasi hindi na po siya maganda for you. So, ganun po yun, para mag-grow ka. So, you always think positive sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. Yun na lang po ibig kong sabihin, guys. Maging positibo ka na lang po sa lahat ng mga negatibo at mga problema na dumarating sa buhay mo. You always be positive. Lagi po nating tatandaan yon, na maging positibo na lang po tayo sa lahat ng negatibong nangyayari sa buhay natin at sa mga negatibong binibigay sa atin ng mga taong nakapalibot sa atin. Either a family, either a friend, either a boyfriend or husband or wife. Whoever, either in your coworker or your boss, lahat-lahat po yan. Lahat po ng mga negative na binibigay nila sa atin or sinisira nila ang araw natin or bibigyan tayo ng mga negativity sa lahat, ng mga heartache, everything. Just think it positive way. Lagi kang maghanap ng positive way. Niloko ko ng jowa ko kasi she's not meant to me. She's not meant for me, at siguro may ibibigay si God ng the best para sa sarili ko na ma-improve ko pa, or siguro this is the time na i-improve ko na yung sarili ko mag-isa muna. Mahalin ko yung sarili ko, respect ko yung sarili ko, at higit sa lahat, siguro ito yung time para mag-grow ako, 'di ba? Kaya siguro siya tinatanggal na ni Lord sa akin. So, let it go. Don't revenge with them. Just let it go and let it to God everything. Wala namang masama eh, 'di ba? Walang mawawala sa iyo. Hayaan mo sila. And then nakikita mo silang masaya tapos ikaw malungkot ka. No, it's not like that. 'Di ba? Huwag mong isipin sa sarili mo 'yun na sila nagiging masaya kaya gumawa ka ng isang bagay na nag-revenge ka sa kanila. That's why ikaw is mas malulugmo ka sa sadness, mas malulugmo ka sa kalungkutan, mas magiging more self-pity ka, di ba? Kapag yun lagi ang mindset mo, dapat hindi ganoon. Siguro nga, nung nasa iyo siya, hindi din siya masaya, pero tiniis ka niya for how many years? Di ba? Huwag mo lang laging isipin yung sarili mo. Oo, mahal ko yung tao, kaya lang, may tanong din yun eh, mahal ba niya ako? Masaya ba siya sa akin? Kasi alam mo, ako kasi, deal ko na lagi yun sa mga, sa mga past relationship ko, lagi, dati. Hindi naman ako nakarami ng jowa. Yung ama lang ng mga anak ko. Tapos sasabihin ko na, masaya ka pa ba? Ako kasi malakas ang instinct ko. Pag feeling ko parang, ay, hindi na siya masaya. And pag may narinig na ako na, may babae siya,
And then, titignan ko yon or huhulihin ko yon, nakita ko mismo sa harapan ko na, oh, okay. So, kaya pala hindi ka na masaya kasi may magpapasaya na sa'yo. Yun doon na ako, hindi ako mangkokompronta or hindi ko sila aawayin. Kung hindi, lalayo ako and magpipray ako kay God, iiyak ako, and I think God, ito na yung right na let it go. Kasi syempre, not all the time naman in the relationship is iisipin mo lagi is yung sarili mo, 'di ba? Iisipin mo lagi yung sarili ko na masaya ako kasi karelasyon ko siya Masaya ako kapag nakikita ko siya, masaya ako kapag nandyan siya in the morning, in the night, everything. I'm happy, ang saya-saya ko. Bakit magtanong ka rin sa sarili mo na masaya kaya siya na ako kasama niya? Masaya kaya siya na 24/7 magkasama kami? Masaya kaya siya kapag kaming dalawa lang? Siyempre dapat magtatanong ka rin, guys. Hindi lang naman puro ikaw. Kunyari yung karelasyon mo, kasi sa relasyon naman kasi, guys, hindi ibig sabihin jowa mo na siya, pag-aari mo na siya. Of course not. The mindset of women and men in the Philippines is very different about relationship. Ibig sabihin, asawa mo siya, may karapatan ka na sa kanya lahat. Hawak mo na siya, papaikutin mo na siya. Kasi nga, oy, wag mong gawin yan ha, masama yan. Oy, wag yan ganyan suot mo, ganito ganyan. Ganyan dapat ang suot mo. May tanong ako dun sa'yo. It's like, do you think she's happy or he's happy na ganun ang suot niya? Masaya kaya siya or confident kaya siya sa suot niya na yon? Or ang tingin niya kaya sa sarili niya kapag suot niya yung sinabi mo is masaya siya, yung para bang confident siya doon, proud kaya siya sa sarili niya? Or naglalakad siya sa labas pero feeling niya sa sarili niya ang pangit niya, hindi siya masaya kasi yung suot niya, feeling niya ang baduy-baduy niya. Hindi siya masaya kasi yung feeling niya ikaw lang yung nagpinapasaya niya, ikaw lang yung masaya, pero hindi siya. Dapat hindi ganun. Dapat pag may karelasyon ka, you always think about yung karelasyon mo. Kung masaya ba siya sa ganon, masaya ba siya sa suot niya, masaya ba siya sa ginagawa niya. Always ask that, guys. Kung mahal mo yung isang tao, gusto mo siyang maging masaya. Kung ang happiness niya ay wala ako sa buhay niya, kaya kong ibigay yun. Kung ikaka-broke heart ko yon, yung happiness niya, kaya kong ibigay sa kanya yon. Go, no problem. Alam mo, siguro kasi sa sarili ko, lumaki na ako ng full of love na hindi ako naglolonging ng pagmamahal ng iba para maging masaya ako. Ako siguro yung tao na gusto ko mag-give way para maging masaya sila, even though it's broke my heart. O, diba? Parang pelikula. Pero ganun po talaga ako, guys. Ganun akong tao. Kaya kong mag-let go even though it can broke my heart. Kasi nga, mahal ko yung tao Ang gusto ko dun sa tao, maging masaya siya. Kung ang kaligayahan niya ay hindi ako at ang kaligayahan niya ay yung ibang babae, I let it go. Walang problema yun, guys. Kasi para sa sarili mo, alam mo sa sarili mo kasi, maybe because I'm confident, I'm okay to be alone. I'm okay mag-isa. Kaya kong suportahan ng sarili ko mag-isa. Hindi ako naghahanap ng atensyon or pagmamahal ng iba para maging masaya ako. Kasi kaya kong pasayahin yung sarili ko mag-isa. Kaya kong bumili ng gusto ko para maging masaya ako. Kasi nagtatrabaho ako. Kasi I work hard. Diba? Kasi ako I'm a single mom na ibibigay ko yung pangangailangan ng anak ko, napapakain ko yung mga anak ko, nasisend ko sila sa school and even may pamangkin. Diba? So because I am confidently strong and love myself. And for people na nakagawa ng mga hindi maganda sa akin, never akong nag-revenge, but I cry. Why? Kasi yung mga taong nanira sa atin, yung mga taong nag-betrayed sa atin, is sila po yung mga taong minahal natin at ipinasok natin sa buhay natin at binigyan po natin sila ng pagmamahal. Time, yung inaccept natin, minahal natin sila. Kaya po tayo nasasaktan. For me po, dinidil ko yun with cry and prayer to God. Si God lang po, hindi ko po siya dinidil na
sasabihin ko po siya sa iba kong kaibigan. Kasi alam niyo po, kapag galit ka, nasasaktan ka, makakapagsalita ka po ng hindi po maganda. Ngayon, kung inopen mo po yon sa iba or sa isa mong kaibigan, hindi yung kaibigan mo yon, you don't know po if you trusted her, even though 7 years, 45 years na po kayong friends, and then nabanggit niya yun dun sa iba, and then yung sinabi mo ay may kadagdag na po yun. So, I always avoid it. So, marami na po tayo, be matured na po tayo para i-priority na po natin at we are not getting any younger para po i-priority natin yung anger, yung revenge to other people or to do good or to do bad or to do bad to other people na gumawa po ng masama sa atin. So, lagi po nating tatandaan kahit po gumawa sila ng bad sa atin, always return it with good and with smile, with confidently. Love yourself po. Yun po lagi natin gagawin, guys. Lagi po nating tatandaan at lagi po nating uunahin ang ating sarili kung masaya po tayo. Alam po natin yun, nararamdaman po natin sa puso natin kung tayo'y nakakasakit na and stop it na po, wag nyo na pong uulitin at wag na pong gagawin. Kung sinaktan ka po nila, wag mo po silang i-revenge ng sakit din. Kasi nga po, naramdaman mo na yung pain, di ba? Madali po magbigay kung mahal mo ang sarili mo. Madali pong mag-give love and mag-let it go kung mahal mo ang sarili mo and you are confidently po na kaya mo pong tumayo sa sarili mo. Tanggalin na po natin yung mga toxic na word na in a relationship, kailangan sundin mo ang jowa mo, sundin mo ang asawa mo kasi yun ang gusto niya. Mayroon po tayong hindi lahat na pwedeng sundin. Mayroon po tayong karapatan. You always remember, may karapatan po tayo individually na maging masaya. Matuto na po tayo sa pagkakamali ng ating mga magulang before na kahit sinasaktan sila, kahit hirap na sila, they always give muna bago ang sarili nila. No, for now, how to give love to your kids, love yourself first. How to give love to your friend, love yourself first, di ba? Kung gusto mong magbigay ng love sa kanila, mahalin mo muna ang sarili mo kasi kapag hindi mo mahal ang sarili mo, hindi ka po makakabigay ng love, di ba? Paano magiging masaya ang surrounding mo? Because you are loved. So, magiging okay kasi more positive po tayo lagi. So, wag puro negative, wag po puro tayo complain sa mga maliliit na bagay. Oh my goodness, wala na po akong nakita sa mga Pilipina na nakikilala ko is always complaining and a little things. Isang mapakaliit na bagay nagko-complain. Okay, that is ordinary. Okay, that is usual pala. Normal pala, sorry. So, that is normal, guys. Pero syempre, wag naman ugaliin. Iba po yung inuugali, ha. Yung minsan lang mag-complain ka, ay okay lang. And then na-realize mo, ba't nga pala ako nagko-complain? Napakaliit na bagay lang naman eh. Pwede ko namang gawin. Pero yung uugaliin mo na every day and every single minute of your life, wala ka nang ginawa kundi mag-complain at lagi na lang iyong iniisip ay ang mali ng iba. Hindi po pwede yun, guys. Wag po puro yung mali ng iba ang nakikita mo. Kasi ikaw din po, may mali ka din pero hindi mo yun nakikita sa sarili mo. So always think about it first, guys. Always be happy. Yun lagi po nating tatandaan. Maging masaya po tayo sa kaligayahan ng iba, sa tagumpay ng iba, sa mga kaibigan natin. We always be happy. Kasi masaya. Ako, natuto po ako mag-isa. Few years ago, when I was here in Hong Kong, I am 14 years now in Hong Kong. Ang dami kong friend, ang dami kong kaibigan. Bigay dito, bigay doon, party dito, party doon, with my own. Hindi ako nanghihingi sa kanila. But, in the end of the day, when you're nothing to give, pero mayroon kang ibibigay, pero you just say no, they lose everything. Nawala sila lahat. Kaya ngayon, ako po ay nag-iisa. And I have a few true friends na nandyan po lagi sa akin. Yung isa nasa US, nakapag-asawa na. Yung isa kasama ko pa rin because we're best friends. Dalawa lang sila natira sa akin, guys. Oh my God. Ang dami nila akong kaibigan before. Nasa 50 yata. Or nasa, ewan ko, basta ang dami, guys. Nandun lang sila and happy moment of your life. And when you're giving. But when you're not giving anymore, they're not there for you. Even your boyfriend.
mawawala siya sa'yo kapag nag-say no ka. Kahit isang beses lang, malalaman mo yun. Just say no. Malalaman mo yung nararamdaman mo na ay, isang beses lang ako nag-no, ganyan na siya. Be sensitive. Yun ang always, guys. Be sensitive with other feelings. Kaya tayo, guys, yung may mga karelasyon dyan, always muna, before you enter that relationship, love yourself. Fully happy. Kasi po, pag nag-enter ka na ng relasyon, magiging success na po yung relasyon yon. Kasi alam mo sa sarili mo how to give and how to receive. Mas maganda how to give na lang. So, ano naman nasabi ko? Hindi ko na alam. So, yun nga guys, we always enjoy, love ourselves lagi, unahin natin ang sarili natin. At bago po tayo pumasok sa isang relasyon, siguraduhin po natin na tayo ay happy na. Mag-isa ha, yung strong na tayo mag-isa, yung capable na tayo umunawa at umintindi. Para po, pag pumasok kayo sa isang relasyon na yun, is very ano na lang, tawag dito, yung parang ano na lang siya, smooth. Di ba? Parang everything is smooth, ganon. Para lang kayong nasa langit, nasa ulap, di ba? Ganyan nga. So, ganon lang guys. Para maging swabe, o di ba? Kasi nga okay na kayo eh. Kasi alam mo kung bakit. Hindi na ikaw sa sarili mo, you're not expecting your partners to make you happy. Kasi kahit wala yung partner ko sa bahay ko, or kahit wala at hindi kami nagkikita, masaya ako. And sana ganun din yung partner mo. So pag nagkita kayo, double happiness. O di ba, magkaiba yon. Kaya yun lagi nating tatandaan guys. Kailangan po muna natin. At saka wag po tayong accept your partner for who they are. 'Di ba? Kailangan wag mo siyang sasabihan na wag mong suotin 'yan, wag ganyan, wag ganon, wag ganito. Hanggang hindi hinihingi ng partner mo sa iyo ang opinion mo about sa susuot niya or ang gagawin niya. Don't mind them. Ay, ako ganun kasi ako eh. So, wag nating silang pakikialaman or what I say, wag natin muna silang pangungunahan. Siyempre, kapag nakita mo na hindi okay, then saka ka magbigay ng opinion, pero yung pangunahan mo sila, hindi po pwede yun. Kasi may sarili silang brain, may sarili silang body, may sarili silang feelings, and may sarili silang heart na dapat always ginagamit nila, di ba? So, bakit kailangan mo silang pangunahan? At bakit kailangan ikaw magbigay ng opinion sa gagawin nila? Di ba? No, you just wait. Tapos, kapag sila ay nangailangan ng inyong opinion at nangailangan ng inyong tulong, as a partner, then you go. 100% go all the way. Tulungan mo siya. Diba? Pero yung pangunahan sila, at ibang usapan na yun po. Siyempre, number one guys, respeto mo sila. Sabi ko nga, respect yourself, you respect other, love yourself, you love others. Be happy and make other people happy. I love you everyone. Sana po ay nagstay kayo sa aking video, and don't forget to subscribe my vlog for today. Thank you so much guys. Sana po ay may natutunan tayo sa aking mga sinasabi na hindi ko na rin po alam kung ano. Basta ang alam ko lang po sa lahat ng sinabi ko ay be happy and always love yourself. Thank you guys. Love you all. Mwah.